Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang bangungot na hindi mo magugustuhan? Sa lumang apartment sa Maynila, isang estudyanteng si Alex ang magdadala sa atin sa isang nakakakilabot na paglalakbay, kung saan ang mga anino ay hindi lang basta nagtatago sa dilim. Tuklasin natin kung paano ang isang simpleng video call ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magpapakita na ang mga kwentong bayan ay maaaring maging mas nakakatakot kaysa sa inaakala natin. Huwag palampasin ang misteryo ng bangungot sa kukurap, kung saan ang bawat kurap ay maaaring huling sulyap sa katotohanan. Sa isang lumang apartment sa gitna ng Maynila, si Alex, isang estudyanteng mahilig sa mga kwento ng kababalaghan, ay nakaupo sa harap ng kanyang computer. Pagod na ang kanyang mga mata sa kakabasa ng mga urban legends online, kaya naman kumukurap-kurap siya. Ang kanyang kwarto ay parang library ng mga horror. Mga libro at artikulo tungkol sa paranormal ang nakakalat sa sahig at mesa. Habang nagvi-video call sila ni Henrik, ang palitan estudyante mula sa Europa, ibinahagi nito ang isang lumang kwentong bayan na talaga namang nagpatayo ng balahibo kay Alex. Sa screen kitang-kita ang kwarto ni Henrik, na puno ng mga antigong kasangkapan at nagbigay ng mas misteryosong ambiance sa kanilang usapan. Sa mga sumunod na araw, habang naglalakad si Alex sa makulay ngunit masikip na kalsada ng Quiapo, napansin niyang tila may mga aninong sumusunod sa kanya tuwing siya'y kumukurap. Ang paligid ay puno ng sigawan ng mga nagtitinda at ingay ng mga tao. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Alex na parang siya lang ang nakakaramdam ng takot sa gitna ng kaguluhan. Isang gabi mula sa isang bangungot bigla siyang nagising. Ang kanyang kwarto na dati-rati pamilyar sa kanya, ngayon ay tila kopya na ng kwarto ni Henrik. At doon, sa gitna ng kadiliman, isang figura na kamukha ni Alex ang lumitaw. Gumagawa ng nakakabahalang tunog na parang galing sa isang sirang plaka. Ang tunog na iyon tumatagos sa buto at nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na kilabot. Ang kakaibang hilakbot na ito simula pa lang pala ng isang mas malalim at mas madilim na kababalaghan. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Alex sa gitna ng kanyang mga bangungot? Sa isang kapihan sa loob ng Intramuros, hindi maikubli ni Alex ang pagod at puyat sa kanyang mga mata habang hawak ang mainit na tasa ng kape. Ang lugar ay puno ng ingay at tawanan ng mga estudyanteng nag-aaral at nagkukwentuhan. Pero si Alex, tila ba nasa ibang mundo, sa sarili niyang mundo ng pag-aalala at takot. Patuloy ang pagpapahirap sa kanya ng figurang kamukha niya sa mga panaginip na bawat gabing lumilipas ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Sa kanyang klase, hindi maalis ang tingin ng kanyang propesor sa kanya dahil sa kanyang pagiging tulala at tila wala sa sarili. Pag-uwi ni Alex, isang nakakabahalang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga takdang aralin sa notebook ay napalitan ng mga guhit at salitang hindi niya maalala kung kailan niya isinulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mga salitang hindi ka namin iiwan. Ano ang ibig sabihin nito at sino ang kami na tinutukoy ng mga salitang iyon? Ang bangungot na ito hindi lang pala simpleng panaginip. May mas malalim pa itong kahulugan at koneksyon kay Alex. Ano kaya ang susi para malaman ang misteryong bumabalot sa kanyang mga panaginip? Isang umaga, puno ng pag-asa si Alex na sa wakas ay natapos na ang kanyang bangungot. Nagtungo siya sa banyo na puno ng usok mula sa mainit na tubig at ang ilaw ay tila sumasayaw sa kanyang paligid habang kumukurap-kurap. Humarap siya sa salamin upang maghilamos, ngunit ang kanyang refleksyon ay kakaiba. Tumatawa ito ng malakas at malamig na boses ang bumulong, "Missed you." Hindi tumutugma ang galaw ng refleksyon sa kanyang sariling kilos. Napuno ng takot,
Hindi na nakapagpigil si Alex at sa isang iglap, pinasag niya ang salamin gamit ang kanyang kamao. Dugo ang tumulo mula sa kanyang kamay at ang mga piraso ng basag na salamin ay nagkalat sa sahig kasama ng mga patak ng kanyang dugo. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at sakit, ang kanyang realidad ay lalo pang nagdilim. Narinig ni Henrik ang ingay at agad na pumunta sa banyo. Nakita niya si Alex na nakaupo sa sahig, umiiyak at nanginginig sa takot. Dali-dali niyang inalalayan si Alex at dinala sa kanilang lumang bahay na may mga haligi at kapis windows upang doon ay makapagpahinga at makahanap ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ba ay magiging kaibigan o kaaway sa gitna ng dilim na bumabalot kay Alex? Ang pagbubunyag ng kanyang madilim na nakaraan ay malapit nang magdulot ng bagong kabanata ng hilakbot. Sa isang maliit na opisina ng therapist sa Makati na may mahinang ilaw at mga larawan ng mga pamilya sa pader, ang mga magulang ni Alex ay nagbunyag ng isang madilim na bahagi ng kanyang kabataan. Ang kwento tungkol sa imahinaryong kaibigan na si Timmy Tom na walang mga mata at nagtulak kay Alex na gumawa ng hindi kanais-nais na bagay sa mga hayop noong bata pa siya ay nagdulot ng malalim na katahimikan sa silid. Ang bawat salitang binanggit ay tila mabigat na patak ng ulan sa bubong ng kanilang mga puso. Kahit nasa therapy, hindi pa rin tumitigil ang mga panaginip kung saan tinutukso si Alex ng figura. Isang gabi, habang sinusubukang magsulat ng tula, naramdaman ni Alex ang lamig sa kanyang likuran na parang may nakamasid sa kanya. Tumayo ang balahibo sa kanyang batok at ang hanging dumaan ay tila may bulong ng pangalan niya. Ang figura na suot ang mukha ni Alex ay tahimik na nanonood mula sa isang madilim na sulok ng kwarto. Nakatitig lang si Alex sa blangkong papel, hindi makapagsulat, hindi makagalaw, habang ang figura ay tila naghihintay ng tamang sandali para sa susunod na hakbang. Ang bawat pagkurap ni Alex ay nagdadala ng bagong takot. Ano kaya ang magiging kapalaran niya sa susunod na pagdilat ng kanyang mga mata? Sa gitna ng baklaran, sa isang lumang simbahang puno ng deboto, si Alex ay nagtirik ng kandila at nanalangin ng taimtim. Ang kanyang mga mata ay pikit na pikit, umaasang mawawala na ang mga bangungot na bumabagabag sa kanya. Ngunit kahit na ang paligid ay puno ng mga tao, may kakaiba siyang napansin. Ang mga anino sa gilid ng kanyang mga mata ay tila kumikilos ng kakaiba, sumasayaw at kumikilos na parang may sariling buhay, hindi sumusunod sa likas na paggalaw ng sinuman o anuman. Pag-uwi ni Alex, lalo pang tumindi ang kanyang kaba. Sa bawat sulok ng kanyang kwarto, may mga aninong nagtatago at mga bulong na parang nagmumula sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga bulong na iyon unti-unting lumalakas, nagiging sigaw na tila ba'y may mensaheng gustong iparating na hindi niya maunawaan. Ang mga salitang hindi niya maintindihan ay nagpapalakas ng kabog sa kanyang dibdib. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, nagtungo si Alex sa library at nag-research tungkol sa lumang kwentong bayan na nagpapahirap sa kanya. Doon niya natuklasan na ang figura sa kanyang mga panaginip ay may kinalaman pala sa isang sinaunang ritual na ginanap sa mismong lugar kung saan nakatayo ang kanyang apartment ngayon. Ang kaalaman na ito ay nagdulot ng mas malalim na takot sa kanyang puso. Ano nga ba ang koneksyon ng ritual na iyon sa kanyang mga nararanasan? Habang lumalalim ang gabi at tanging liwanag lang ng desk lamp ang nagbibigay liwanag sa kanyang kwarto, si Alex ay abala sa pagtipa sa lumang typewriter. Sinusulat ang kanyang mga karanasan. Ang bawat letra ay tila pumipitik kasabay ng tibok ng kanyang puso. Walang ibang ingay maliban sa pagtipa at ang kanyang mababaw na paghinga. Biglang naramdaman ni Alex ang isang kakaibang presensya sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang figura na may suot na mukha ni Alex, nakatayo at tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman.
Ang figura ay tila ba isang salamin ng kanyang sarili, ngunit puno ng malagim na intensyon. Sa isang sandali ng matinding takot at desperasyon, naisip ni Alex na ang tanging paraan na lamang para makatakas sa bangungot na ito ay ang pagpapakasakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang lumang rosaryo sa isang kamay at isang matulis na bagay sa kabila. Sa kanyang isipan umiikot ang tanong, ito na nga ba ang tanging solusyon? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, ano ang susunod na mangyayari sa kanya? Sa huli, ipinakita ng kwentong ito na ang ating mga kinatatakutan ay maaaring magmula sa ating sariling isipan at nakaraan. Mga kababayan, maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At sa inyong pagtulog mamayang gabi, mag-ingat, baka ang inyong bangungot ay maging katotohanan. Good night at huwag masyadong kurap, baka may sumilip.